nakunot ang noo ng binatang si Jairus habang nakahawak pa ang isa niyang kamay sa kanyang bewang. Halos buong maghapon ng mainit ang ulo niya at tumagdag pa ang bunganga ng kanyang tiyahin na nagbigay pa ng komento sa biglaang pagbaba ng sales ng kumpanya na pinamamahalaan niya. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala sa akin, Jairus? Sa tingin mo ba ay nagbibiro lang ako sa sinasabi ko? Tanong ng tiyahin niyang nakaupo sa malambot at solo couch sa may sala ng bahay niya. Ang nonsense lang, tita. Bakit yun naman kasi ikinokonekta ang nangyayaring pagbaba ng sales sa mga ganyan? At ano? Manghuhulang kailangan natin? Hindi ba dapat isisin natin sa mga empleyado ng kumpanya ko ang pagiging pabay nila kaya bumababa ang sales ng kumpanya? Masungit na wika ni Jairus sa tiyahin. Masyadong paniwalain kasi ang Tita Divine niya sa mga hula-hula. Kaya nang malaman nito ang biglaang pagbaba na sales sa kumpanya, bigla na lang itong sumugod sa bahay niya at inirerekomenda nito na kumonsulta sila sa isang manghuhula. Bakit? Anong nonsense sa sinabi ko? Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglaan nga ang pagbagsak ng sales sa kumpanya? Isa ako sa mga shareholder ng kumpanya mo. I'm worried too. Hindi lang ako, kundi marami rin ang mag-question sa iyo, Jairus. Pamangkin kita, kaya syempre gusto kitang tulungan. Kumonsulta na tayo sa isang manghuhula. Maniwala ka kasi sa hula. Tiyak na mahuhulaan niya kung sino ang nasa likod ng kamalasan na to. Para hanggat maaga pa, maitaboy na natin ang malas sa yun. Na maaksyonan na natin agad. Wika naman ng tiyahin niya. Napapahilot na lang si Jairus sa kanyang sentido dahil kahit ano pa yata ang sabihin niya sa Tita Divine niya ay hindi ito makikinig sa kanya. Kung siya ang tatanungin, wala naman siyang bilib sa ganoon. I don't understand kung bakit pati ang paghina ng sales sa kumpanya ay aasa pa sa hula, Tita Divine. Can't you see? Kaya nga hula eh. Kasi pwedeng tama o hindi. Hula lang. Hinuhulaan. Ibahin mo tong manghuhula sa nakilala ko. Magaling siya. Nahulaan niya nga nakalaguyon ng Tito Abel mo, ang sekretarya ko, bago ko sila parehong sibakin sa buhay ko. That was 2 years ago, tita. Kahit na, ang punto ko dito, magaling na manghuhula siya. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Meron pa rin akong contact sa manghuhula na yun, kaya puntahan na natin. Katulad ng sinabi ko, wala namang mawawala eh. Pagpupumilit pa rin ang tiyahin niya kay Jairus. Isang malakas sa buntong hininga ang pinakawalan ng binata bago siya sumang-ayon. Fine, tita. Let's go there tomorrow. I'll clear my schedule for this. Walang emosyon na lang na saad ni Jairus dahil talagang napipilitan lang naman siya. Napapalakpak naman sa tuwa ang tiyahin niya sa naging pagpayag niya. Jairus Samonte is a fine gentleman. Trabaho lang at paggawa ng pera ang inaatupag niya sa buhay niya. Sa edad na 30, wala pa siyang pinapapasok na babae sa buhay niya na pangmatagalan. Nagkakaroon naman siya ng mga flings at mga karelasyon dati, pero hindi yun tumatagal. Bukod sa hindi naman niya kasi sinaseryoso, masyado ang mga ito dahil pakiramdam niya ay bata pa siya. Hinihiwalayan din siya ng iba't ibang mga nagiging nobya niya dahil masyado nga siyang workaholic. Well, hindi naman nila masisisi ang binata. Siya lang naman kasi ang CEO ng isang kilalang brand ng pabango na sikat sa Pilipinas. Doon na rin kasi umiikot ang buhay ni Jairus, kaya naman kung bibilangin, baka magtatatlong taon na siyang single sa pagiging hands-on niya sa kanyang kumpanya. Hindi naman niya sinasarado ang puso niya sa pagkakaroon ng kasintahan ulit dahil gusto rin naman niya na magkaroon at bumuo ng sariling pamilya. Kaya nga, may mga araw rin siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan niya para kumilala ng mga babaeng pasok sa standards niya.
Pero so far, wala pa siya ulit nakikilala. Paano ba naman, sa tuwing may libre siyang oras, sa bar lang siya tumutungo at wala naman siyang nakikilalang babae roon na masasabi niyang matino. Ang tipo niya kasi sa babae ay yung may pangarap sa buhay, yung sinusuportahan siya sa kanyang trabaho at may sariling pagsisikap, yung gugustuhin nilang pareho na iangat nila ang sabay-sabay ang isa't isa. Ganong babae talaga ang hinahanap niya, hindi man pareho mayaman katulad niya ay ayos lang. Basta makita niya ang mga katangian na yun sa isang babae, hindi na rin siya mag-aaksaya pa ng oras o panahon na mahuli ang puso ng dalagang yun kapag dumating ang pagkakataon na may makilala siya na ganoon. Tulog na tulog pa si Belinda habang nakanganga pa siya nang mabilis at malakas na bumukas ang pinto ng silid niya. Kumalubog yon sa dingding, kaya naman mabilis pa sa isang kisap mata siyang napabangon mula sa kanyang pagkakahiga. "Hoy Belinda! Gumisi ka nga dyan!" Iritable na napakamot na lang sa buhok si Belinda at pinahid niya ang kaunting laway na tumulo sa gilid ng kanyang pisngi. "Sa lakas ng pagkakabukas pa sa pintuan ko, Kuya Ruben. Gising na ako oh." "Hoy Belinda, huwag mo sirain ang araw ko ah. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Kuya Ruben. Yak! Sinabi ko na sa'yo, Ate Sandang itawag mo sa akin. Ate Sandra." Talagang idiniin pa ng kapatid niya ang pagkakabanggit sa pinili nitong pangalan na pambabae. Bakla kasi ang kanyang kapatid. Mahaba na rin naman kahit papaano ang buhok nito na hanggang balikat. Nagaglow din naman ang balat nito at maputi na katulad niya dahil sa iniinom nito mga capsule na pampaputi talaga. Kapansin-pansin na rin ang kaunting umbok sa dibdib nito na hindi na nag-abala pa na suotin ng bra dahil parang sinasadyang ipakita sa tao na meron na tong umbok sa dibdib kahit na binabae ito. Kung hindi nga lang ito magsasalita, pagkakamalan talaga ito na tunay na babae. Pero dahil matinis ang boses ng kapatid, mahalata pa rin yun sa tuwing nagsasalita ito. Ngunit, kahit ganoon na ang pisikal na appearance ng kapatid, hindi pa rin sanay si Belinda na tawagin ito sa pambabae nitong pangalan. Sanay na sanay siyang Kuya Ruben ang itawag niya rito. Pero dahil naging maladragon ang kanyang kapatid sa tuwing tatawagin niya ito sa tunay nitong pangalan, napipilitan tuloy siyang tawagin na nga ito sa gusto nitong pangalan na Sandra. Okay, Ate Sandra. Ayan na ha. Ate Sandra ng tawag ko sa iyo. Hays, kung mabubuhay lang si Papa, tiyak na pupukpukin ka na lang niya sa balde sa ulo dahil kinakahiya mo yung pangalan niya ibinigay sa iyo. Napairap na lang si Belinda sa kapatid. Mabuti na lang talaga at matagal nang dead si Papa. Yung pangalan niyang ibinigay sa akin? Ruben? That was so 1980 pa. Ew! Muli na naman na napairap si Belinda sa kaartihan ng kapatid niyang bading. Sa katunayan, mas maarte talaga ito sa kanya. Katulad ngayon, pinansin na naman nito ang suot niyang damit. At ano ba yung suot mo? Duster ba yun ni nanay? Kaloka ka sis ha? Munti ka nakitang pagkamala na may 10 anak na pusa. Ang sakit sa mata. Pinagtaasan ni Belinda ng kilay ang maarteng kapatid. Huwag mo nga akong itulad sa'yo na matutulog na lang nakasatin pa ng lingerie na para bang ang yaman-yaman natin. Mas komportable ako na ganitong suot eh. Tapos naglalagay ka pa ng pipino dyan sa magkabila mong mata. Hindi mo ba alam na 40 pesos na isang maliit na pipino? Tapos sinasayang mo lang? Ipapaalala ko na sa'yo, Princess Sandra. Hindi po tayo mayaman ha. Tigil-tigilan mo nga yung kaartihan mo. Pagsusungit na saad ni Belinda. Ang dami mo agad sinabi ha. Ang gusto ko lang naman na sabihin, ang ganda-ganda mo naman babae. At ang sexy mo rin. Tapos ganyang ka manamit. Kung meron akong katawan na katulad mo, naku day, baka magbra at panty na lang ako kahit dito sa bahay.
Napailing-iling na lang si Belinda sa komento ng kapatid. Well, totoo naman ang sinabi nito. Maganda naman kasi talaga ang hubog ng katawan niya. Ito na yung perfect proportion ng katawan na sinasabi ng karamihan. 36, 24, 36 talaga ang sukat ng katawan niya. At ang sinasabi pa ng iba, hourglass body type daw ito. Nakakapagtaka lang dahil hindi naman siya nagja-gym o nagda-diet. Ang sabi ng kapatid niya, baka raw nasa jeans na rin ito. Maganda rin kasi ang katawan ng baklita niyang kapatid. Talagang nagkalaman lang ito ng kaunti dahil na rin sa mga capsule na iniinom nito na pampadiptib. At dahil rin sa hugis ng katawan ni Belinda, hindi na rin niya maitatanggi na marami-rami na rin puso ng mga binata ang napaibig niya. Marami ang naliligaw sa kanya, pero kahit isa, wala naman siyang natipuhan sa mga ito. Siguro ay dahil matapos ang 4 na taon na relasyon niya sa dati ng nobyo, na sinaktan lang siya at pinagpalit sa ibang babae na nakilala nito sa ibang bansa dahil doon ito nagtatrabaho. Nawalan na rin ng gana si Belinda na makipagrelasyon. Lalo na ngayon, lubog sila sa utang dahil na rin sa pagdadialysis ng kanilang ina na nako-confine ngayon sa ospital. Huwag mo na nga akong idamay sa kalaswaan mo, Kuya Ruben. Ate Sandra, ano bang kailangan mo at ang aga-aga mo kung binubulabog? Tanong niya. Napasampal naman ang kapatid niya sa ulo nito. Ay, oo nga pala. Muntikan ko na makalimutan. Merong nag-book ngayon ng hula sa atin. Ha? Pero matagal na tayo sarado ha. Alam mo naman na hindi na makakapanghula si nanay. Nasa ospital na siya. Kunot noon na saad ni Belinda. Oo nga, pero nanginayang ako na hindi tanggapin yun. Alam mo ba, nahanap ko sa listahan ni nanay na yung magiging kliyente natin, big time talaga. Kasi, Ma'am Divine big time yung nakalagay sa pangalan niya. Ito na hinihintay natin, Belinda. Siguradong kikita na ulit tayo ng malaki sa isang kliyente lang. Nakita ni Belinda sa mukha ng kapatid at sa tono ng boses nito, natuwa at pagka-excited sa ibinabalita nito sa kanya. Pero siya, nakakunot pa rin ang noo niya sa kapatid. Paano nga? Paano tayo makakatanggap ng kliyente kung wala nga si nanay? Alam mo naman na si nanay lang ang marunong manghula, di ba? Ano yun? Dadalhin natin sa ospital yung kliyente na tinutukoy mo? Di ba? Kabilin-bilin na din sa atin ni nanay na isasarado na muna natin yung shop at hindi muna tayo tatanggap ng kliyente. Sagot ni Belinda sa kapatid. Hindi naman kailangan na si Nadia manghula sino? Ikaw. Hindi ka naman marunong manghula. Siyempre, hindi ako. Sinong maniniwala sa akin? Kapag ako ang nanghula, baka pagdudahan lang ako kasi bading ako. Huwag mong sabihing ako. Bakit hindi? Mabilis na napatayo si Belinda mula sa kama niya para mapantayan niya ang kapatid at mas makaharap ito ng mas maayos. Tinuro niya pa ang sarili niya sa sobrang gulat. Ako? Hindi naman ako marunong manghula. Nababaliw ka na ba? Kaya nga hula Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Hindi nila tayo mahuhuli kasi nga, hula naman ang trabaho natin. Manghuhula lang tayo. Ayoko nga. Nako, panloloko na yung gusto mong gawin, Ate Sandra. Tatalikuran na sana ni Belinda ang kapatid pero mabilis itong hinila ang braso niya para magkaharap ulit silang dalawa. Kailangan natin ng pera, Belinda. Ginagawa naman natin to para kay nanay, di ba? Kailangan natin ng pera pang dialysis si nanay. Hindi naman natin to gagawin dahil gusto lang natin manloko Merong rason kung bakit natin to gagawin. At katulad na sinabi ko, hula lang naman yon. Matagal na tayong nanonood kay nanay sa tuwing may hinuhulaan siya. Lalo ka na dahil ikaw ang assistant niya dati. Sigurado ako na kayang-kaya mo yun. Pero, manghuhula lang naman kasi talaga si nanay. Magaling siya. Totoo ang mga hula niya. Ano naman ang alam ko sa panghuhula?
Rason pang muli ni Belinda dahil parang hindi talaga kakayanin ng konsensya niya na manloko. Hindi na nila malalaman yun. Basta manghula ka lang. Big time to, Belinda. Siguradong malaki ang ibabayad dito sa atin. Hindi na natin poproblemahin ang pang-dialysis ni nanay kapag tinanggap natin to. Nandoon din naman ako para tulungan ka eh. Hindi kita iiwan. Hindi na nakasagot pa si Belinda at napabuntong hininga na lang siya sa pagpupumilit ng kanyang kapatid na gawin ang binabalak nito. Kahit alam niya at ramdam niya sa sarili niya na taliwas talaga sa kagustuhan niya na gawin iyon. Inaalala rin niya ang kalagayan ng ina niya sa ospital. Tama naman kasi ang sinabi ng kapatid nito, kailangan nila ng pera para sa gamutan ng kanilang ina. At dahil doon, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon. Kailan ba yung session ng hula? Mamayang gabi. Sinabi ko na dumiretso na lang sila rito sa bahay at wag na sa shop. Malalaman kasi nila na matagal nang sarado yung shop kung doon pa natin sila papapuntahin. At saka, nandito na rin naman sa bahay ang mga gamit ni nanay sa panguhula. Kaya hindi na hassle. Basta, maghanda ka ha. Gayahin mo kung paano manamit si nanay. Ako na ang bahala na magpaliwanag sa kanila na ikaw ang tagapagmana ni nanay sa kakayahan nitong manghula. Ako ang makikipag-usap. Basta ikaw, tanging paghuhula lang ang kailangan mong atupagin. Bilin ng kapatid sa kanya. Tumango na lang si Belinda sa sinabi ng kapatid at hindi na lang siya nagsalita pa. Pareho nga nilang pinaghandaan ng kapatid ang pagdating ng magiging kliyente nila ng gabing iyon. Hanggang sa sumapit na nga ang 6:00 ng hapon, sabay silang napasilip ng kanyang ate Sandra sa may bintana ng kanilang bahay nang marinig nila na may pumarado na ngang sasakyan sa harap. Agad nilang nakita ang isang itim na sasakyan na talaga namang nakakamanghan na makita dahil alam nila na mamahaling brand yon ng kotse. Mukhang tama ka nga kuya, Ate Sandra. Mukhang big time nga ang mga to. Naka-Mercedes ba oh? Ay sosyal, may driver din. Komento ni Belinda, lalo na makita niya na may bumaba pang isang lalaki na naka-driver uniform na nagbukas ang pinto ng sasakyan. Sa lulan nito, mula doon ay tanaw nilang magkapatid ang mga taong bumaba ng kotse. Bukod sa driver, isang matandang babae na nakataling ng maayos ang buhok at isang lalaking maganda ang tindikan ang bumaba doon. Agad na nanlaki ang mata ni Belinda nang lumanding ang kanyang mga mata sa lalaki. Grabe! Ang yummy ng boylet na yan! Narinig niyang komento ng bading niyang kapatid kung saan ay kulang na lang may tumulo ng laway sa bibig nito. Takpan mo nga yung bunganga mo para magkakaroon ng falls ng laway dyan eh. Laway na laway yarn, parang aso lang. Sus, wag mo sabihin na hindi ka nagagapuhan sa lalaking yan. Dahil kung hindi, aba, may problema ka na nga sa mata sis. Tinabig pa ng kaunti ng kanyang kapatid ang balikat niya. Ibinalik naman ni Belinda ang tingin sa binata na nasa labas pa rin habang paglingon-lingon sa paligid. Gwapo naman, pero hindi tayo nandito para mag-boy hunting o humanga sa gwapo mukha ng isang lalaki. Nandito tayo para magtrabaho. Ang manloko na isa akong manghuhula to be exact. Kaya ikaw, lumabas ka na roon at salubungin mo sila. Pwesto naman ako roon sa lamesa. Hihintayin ko na lang kayo. Tinabig na nga ni Belinda ang kapatid para lumabas na ito kung saan ay sumunod naman ito. Hindi mapigilan ng dalaga na kumabog ang puso niya ng mabilis, lalo na nang tuluyan ng pumasok ang mga kliyente nila sa maliit na sala ng bahay nila kung saan lang sila nag-set up ng maliit na lamesa para doon gagawin ang panguhula. Ito nga po pala si Belinda. Siya po yung manghuhula sa inyo ngayon. Nakangiting pakilala pa sa kanya ng kapatid niya. Magandang gabi.
Pinilit na maging formal ng boses si Belinda nang batiin niya ang mga ito, kahit ang totoo ay grabe na ang tibok ng puso niya, lalo na mapansin niya ang mapanuring tingin sa kanya ng gwapong lalaki. Kitang-kita niya rin kasi na tinitignan siya nito mula ulo hanggang paa. Alam naman ni Belinda na hindi ganong kaganda ang ayos niya dahil pinilit niya talaga na gayahin ang pananamit ng manghuhulay niyang ina. Nakasuot siya ng puting saya na halos lumapat na ang laylayan sa sahig. Naka-off-shoulder din siya ng blouse habang nakalaylay ang itim na itim niyang buhok na medyo may kahabaan. Teka, nasaan ang dating nanguhula rito? Sa pagkakatanda ko, hindi siya yun. Wika ng matandang ginang na tinignan din siya mula ulo hanggang paa. Wala namang pangmamata sa mga tingin nito. Talagang tila na tinatandaan lang nito ang mukha ni Belinda. Nakabakasyon po kasi si Mama, pero siya po ang pumapalit ngayon, ang kapatid ko. Huwag po kayong mag-alala, kasing galing siya ni Mama sa panghuhula. Sa katunayan po, mas magaling siya kay Mama. Siguro, mas bata, kaya mas maganda ang sagap ng panghuhula niya. Napangiti naman ng malapad ang ginang na para bang napakagandang balita ang sinabi ng kapatid niya. Ganoon ba? Mas gusto ko yan. Maupo po kayo. Naupo nga ang dalawa sa harapan ng maliit na lamesa. Kahit kabadong-kabado pa rin si Belinda ng mga sandaling iyon dahil nga yun ang unang beses niyang gagawin ang bagay ni iyon. Pinilit niya nang magsalita habang hindi pinapahalata ang kaba niya. Ano po bang ipapahulay niyo, Mrs.? Tanong ni Belinda kung saan ay sinasadya niya talaga na ibaling lang ang tingin niya sa matandang ginang kaysa sa lalaki na sa kabilang upuan. Para sa dalaga, nakakaintimida kasi talaga ang mga tingin ng lalaki. Yung tipong bawat kilos niya ay tila binabantayan nito. Aktong bubuka na ang labi ng ginang para magsalita pero naunahan ng lalaki na umimik ang matanda. Akala ko ba manghuhula ka? Bakit hindi mo hulaan? Malamig na saan ng lalaki na ikinataas ang kilay ni Belinda. Ibinaling na niya ang tingin sa gwapong lalaki. Sasagot na sana ang dalaga pero nagsalita na ang ginang. Hula never works like that, Chidus. Pagpasensyahan niyo na lang tong pamangkin ko. First time niya lang kasi na magpahula eh. Sa katunayan, pinilit ko lang siya rito dahil hindi naman talaga siya naniniwala sa ganito. Actually, hindi naman talaga ako ang magpapahula. Kung hindi siya. Malumanay na wika ng ginang. Dahan-dahang ibinaba ni Belinda ang tumaas siyang kilay dahil pinilit niyang kinalma ang sarili niya. Muntikan niya nang makalimutan ng kliyente nga pala ang mga ito at hindi niya pwedeng pagtarayan. Pwede ko po bang malaman kung ano ang pinaproblema niyo? Tanong ni Belinda habang tinatanggal niya na ang itim na tela na tumatabon sa bolang kristal na ginagamit din ng nanay niya sa panghuhula. CEO ng isang kumpanya itong pamangkin ko. Maayos naman ang sales itong mga nagdaang taon hanggang sa pagpasok ngayon ng taon. Mga ilang buwan nang maayos at maganda ang pasok na swerte. Kaya lang, biglang bumaba ang sales. It decreased rapidly. Sa sobrang baba, para bang may nangyayaring hindi maganda. Parang may mali eh. Parang may malas. Gusto lang namin malaman kung meron bang tao sa likod ng panghina ng sales ng kumpanya nitong my dearest pamangkin. Hinawakan pa ng matanda ang balikat ng pamangkin nito kaya nabaling tuloy ulit ni Belinda ang tingin niya sa binata. Ngayon ay nakasandal na ito sa upuan at naka-cross arms pa na para bang tamad na tamad sa nangyayari. Palihim tuloy na inirapan ni Belinda ang lalaki bago niya hinawakan ang bolang kristal at nag-isip na magandang sasabihin. Nakikita ko nga po, maitim. Parang maitim ang buthi. Panimula ni Belinda. Nino,
So, totoong may kumakalaban sa pamangkin ko? Totoong may tao na nagbibigay ng malas sa kanya para bumaba na lang ganoon ang sales sa kumpanya niya? Tanong muli ng ginang na mas nagpapanik pa kesa sa pamangkin nito. Sa tingin ko, nasa mismong pamangkin niyo ang problema. Ang maitim na budhi niya, ang nahuhulaan ko rito sa bolang kristal. Wika ni Belinda. Pero ang totoo, wala naman talaga siyang nakikita sa bolang kristal at gawa-gawa niya lang ang lahat ng sinasabi niya at sasabihin niya. Hula lang niya yun sa hilat siya na mukha ng lalaki. Excuse me? What did you say? Inis na tanong ng lalaki na lalong nagsalubong naman ang kilay habang nakatingin sa kanya. Chill ka lang, sir. Ito lang po yung nakikita ko rito sa bolang kristal ko. Wala po ako sinasabi against sa inyo. Yung pinapakita lang po rito yung sinasabi ko. At ang sabi rito, may kasamaan ang ugali nyo. Masungit, lagi nakasimangot, laging galit. OMG! So real! Komento ng ginang nagulat at napapatakip pa ang kamay sa bibig. Dahil nasa likod ng mga kliyente nila ang kapatid niya, malaya itong nakakindat kay Belinda at nag-thumbs up pa ito dahil tama ang hula-hula niya. Tama ang hula mo, iha. Ganyan na ganyan nga ang pamangkin ko. Napakasungit at seryosong tao. Tita? Saway ng binata. Oh, bakit ba? Tama naman na sinasabi ko ah. Tama rin naman ang hula ng dalagan to. Kaya bakit nagagalit ka? Umismid na lang ang binata at hindi na nagsalita pa. Yung kagaspangan po na ugali niya ang nag-a-attract ng kamalasan sa kanya, Mrs. Dagdag pa ni Belinda. Aba, nakikita ko po rito na maraming galit sa kanya. Hindi ko alam kung sino, pero sa tingin ko ay pwedeng mga empleyado niya na siguro dahil sa kasamaan ng ugali niyang taglay ay may humihiling pa ng pagbagsak niya. Alam niyo kasi, Mrs., yung simpleng hiling kapag maraming humiling. Aba, nakaka-attract po talaga yun at minsan nagkakatotoo. I guess, hindi yan basta hula lang, miss. Are you even legit? For real? Wika na naman ng lalaki sa masungit ng boses ito. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sir. At yun nga po ang hula ko. Kung mali ako, no, hindi ka mali. Saktong-sakto nga ang mga sinasabi mo eh. Agad na putol ng ginang sa balak pa sanang sabihin ni Belinda. See, kahit si Mrs., napapatunayan na tama ang hula ko. Pinagtaasan niya pa ng kilay ang binata. Buti na lang talaga at magaling siyang bumasa ng ugali ng tao. Ano ang dapat naming gawin, miss? Nahulaan mo na nagmumula ang malas sa pamangkin ko. Meron ka pa bang other services dyan? Like, kung kaya mong itaboy ang malas sa kumpanya ng pamangkin ko, magbabayad pa kami ng doble sa iyo. Muling nagkatingin na si Belinda at ang kapatid ito. Mabilis na tumangutango sa kanya ang kapatid at nagets naman niya ang gusto nitong ipahiwatig. Yun ay tatanggapin niya ang alok ng ginang. Kaya ko naman po. Nagka-cleansing naman po talaga ako. Pwedeng bahay, office, kahit nga po tao. At talagang sinadya pa ni Belinda na ibaling ang mata niya sa binata nang sabihin niya ang salitang tao. Sumama tuloy ang tingin sa kanya ng lalaki pero hindi na lang niya yon pinansin. That's good to hear. Sige, kailangan din namin ang service mo sa pag-cleansing ng kumpanya ng pamangkin ko. Free ka ba tomorrow? Sa weekend na lang po siguro. May other client pa po kasi kami bukas eh. Sige, we will wait you sa weekend. At nagbayad nga ng malaki ang kliyente niya at saka nagpaalam na rin ang mga ito na umalis. Nagkasamaan pa nga sila ng tingin ng binata pero sa huli ay binigyan niya lang ito ng pekeng ngiti. Malaki talaga kesa sa inaasahan nilang magkapatid ang binigay na pera ng ginang kaya ganoon na lang ang tuwa nila.
Ang galing mo sis! Akalain mo yun? Nahulaan mo na masamang ugali ng lalaking yun. Kaya ayun, paniwalang paniwala sila na totoo ang mga hula mo. Wika ng kapatid niya habang binibilang na nito ang pera na natanggap nila. Hinahati-hati na rin nila yon para sa gamutan ng ina at ang matitira naman ay sa pangkuryente at pagkain nila. Halata naman sa hilatsa pa lang na mukha ng lalaki. Alam ko na agad na magaspang ang ugali nun, sagot ni Belinda. Siya nga pala. Bakit hindi ka na mag-cleansing bukas sa kumpanya ng lalaki? Bakit weekend pa? Manonood pa ako sa internet kung paano gawin yun, no? Kumalma ka nga. Kung alam mo lang, grabe kaya ang kaba ko habang nanguhula. Tapos ikaw, patayo-tayo na sa likod. Kailangan ko maging handa, no? Ayoko mahuli tayo. Kita mo naman, tama yung hula ko sa lalaking yun. At kapag nahuli niya tayo, na nanloloko lang, sigurado may kalalagyan tayo sa kulungan. Kailangan natin maging maingat. Sagot na lang ni Belinda sa kapatid. Dumating na nga ang araw ng pagbisita ni Belinda sa kumpanya ng binata. At dahil weekend, walang masyadong tao sa opisina ni iyon. Katulad noong una, sinalubong siya ng hinang pero wala roon ng pamangkin nito na binata. Nakahinga naman na maluwag si Belinda sa balita na baka hindi na makasama sa pangke-cleansing ng kumpanya ang pamangkin nito dahil may meeting itong pinuntahan pero susubukan naman daw na humapol. Sa isip-isip ni Belinda, mabadiliin na lang niya ang gagawin niyang cleansing para hindi na siya maabutan pa na masungit na lalaki. At dahil doon, hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Belinda at sinimulan niya na ang session ng inaral niya pag-cleansing sa internet. Pagkatapos, binayaran nga siya ng doble ng tiyaheng na binata at saka umalis na rin siya agad sa kumpanya nito. Naglakad na ang dalaga palabas ng parking lot para doon na sa labas mag-abang ng masasakyan nang tumawag ang kanyang kapatid sa telepono. Dahil doon, napilitan siyang huminto muna para sagutin ito. Ano? Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Tanong agad ng kapatid. Katatapos lang. Magkano ang binayad? Hindi ko alam kung magkano, pero makapal naman yung sobre na inabot niya sa akin. Pauwi na nga ako Diyan na lang natin bilangin. Basta kuya, ate, wag na muna tayong tatanggap ng kliyente ha. Siguro naman sapat atong pera na to sa ilang buwan na gamutan ni nanay. Parang hindi ko na rin kasi talaga kaya na manloko ng kapwa Natatakot talaga ako na mabuking tayo na hindi naman ako totoong manghuhula. Oo pangako, hindi na muna tayo tatanggap. Umuwi ka na rito para sabay na tayong bumisita kay nanay sa ospital. Sige, ibababa ko na tong tawag. Hintayin mo na lang ako dyan. Yun na nga lang ang sinabi ni Belinda at pinatay niya na nga ang tawag. Nang ibabalik niya na sana ang cellphone niya sa loob ng bitbit niyang tote bag, otomatikong natigilan si Belinda sa balak niyang paghakbang nang mahagilap ng kanyang mata ang isang figura ng lalaki sa may gilid. Dahil malaki ang van na nakapark, kaya hindi niya nakita na sa tabi nun ay nakapark naman doon ang sasakyan na binatang si Jairus. At ang lalaki ngayon ay nakasandal sa kotse nito habang naka-cross arms na naman. Doon ay mahigpit ni Belinda ang kanyang sariling hininga, lalo na nang magtama agad ang kanilang mga mata. Isang nakakalokong isirin ang kumawala sa labi ng binata bago ito humakbang at hinarangan ang dadaanan niya. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka tunay na manghuhula. You're a fraud. Rinig na rinig ko ang mga sinabi mo, kaya hindi ka na makakatanggi. Parang naputol na ang sariling dila ni Belinda dahil hindi na siya nakasagot pa. Lalong kumabog ang dibdib niya, lalo na at kitang-kita niya na may posibilidad na sumabog sa galit ang lalaking kaharap niya. Sino ba naman ang hindi magagalit kung nalaman nito na niloloko lang nila ang lalaki?
Unti-unting nawala ang pagkakangisi ng lalaki at tumalim na ang ibinabatong tingin nito sa kanya. Doon ay kusa na lang na napahakbang paatras si Belinda nang humakbang paabante ang binata. I will sue you, miss. Sisiguraduhin kong ipapakulong kita sa panloloko mo. Manghuhula? The hell? You are a fraud. And I will make sure na makukulong ka sa bilangguan. Doon na nanlamig ang katawan ni Belinda. Pinagpawisan din ng malala ang kanyang palad at talampakan sa sobrang kaba. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang pilitin ang sarili na magsalita at sumagot sa lalaki. Wag, pakiusap. Hindi naman namin ginusto na manloko eh. Talagang kinailangan lang namin na gawin yun kasi nagipit kami. Nasa ospital ang nanay namin at kailangan namin ng malaking halaga ng pera. At sa tingin mo, maniniwala pa ako sa sinasabi mo? Saang drama mo ba ginaya ang line na yan? Masyadong gamit na yan eh. Wala na bang iba? Hindi ako nagbibiro. Totoong nasa ospital ang nanay namin ni Ate Sandra. Maniwala ka. Kailangan namin ng pera ng pampadialysis. Kaya sana, wag mo naman kami ipakulong o. Ibabalik na lang namin tong pera. Total, hindi pa naman namin yung nababawasan eh. Kahit yung pera na pinambayad nyo kahapon sa hula, willing kami balik. Huwag mo lang akong ipakulong. Naiiyak na ng mga sandaling yun si Belinda, pero pinipigilan niya lang dahil ayaw naman niyang umiyak sa harapan ng lalaki. No, I don't need the money back. Ipapakulong ko kayo para magtanda kayo. Let's go. At nagulat na lang si Belinda nang marahas nang ang hawakan ng binata ang pusuhan niya. Pinilit naman niyang magpabigat para hindi siya mahila ng binata. Maniwala ka naman oh. Talagang kinakailangan lang namin ng pera. Talaga naman pala magaspang ugali mo eh. Hindi naniniwala sa sinasabi ko. Bitawan mo ko. Kapag di mo ko binitawan, mag-eskandalo talaga ako. Huwag mong kalimutan, CEO ka ng isang sikat na kumpanya. Binatuhan si Belinda nang hindi makapaniwalang tingin ng binata. And now you are blackmailing me? Saad ng binata na para bang hindi ito naniniwala sa mga lumabas mula sa bibig niya. Kung sa bagay, ang kapal naman kasi na mukha niya para pagbantaan pa ang binata. Samantalang, siya na nga itong may ginawang hindi maganda. Hindi kasi ako pwedeng makulong. Mag-aalala si Mama. Pakiusap, maniwala ka naman sa sinasabi ko, sir. Talaga pong nasa ospital ang mama namin, kaya ko lang po nagawa yung maging peke ang manghuhula. Kinailangan lang po talaga namin ng pera. Kung hindi niyo po kailangan ng pera, willing naman talaga akong ibalik sa inyo. Pwes, handa po akong gawin ang lahat ng sasabihin niyo. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Kulang na lang yata ay lumuhod na si Belinda sa lupa para lang magmakaawa sa binata na huwag siya nitong ipakulong. Tinitigan naman siya ng lalaki hanggang sa maramdaman ni Belinda na lumuluwag na ng kaunti ang pagkakahawak nito sa kanyang pulsuhan. Lahat? Tanong ng lalaki. Opo, lahat po. Tinignan siya ulit ng lalaki mula ulo hanggang paa bago ito nagsalita. Kailangan ko ng katawan mo. Doon na kusang naiyakap ni Belinda ang dalawang braso niya paeki sa kanyang dibdib. Po, katawan ko po. Wag po sir, marangal po akong babae. What are you even thinking? Muling nagsalubong ang kiling ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Sabi niyo po, kailangan niyo ng katawan ko. Bastos naman pala kayo eh. What the hell? Ikaw ang madumi mag-isip. Kailangan ko ng katawan mo para magamit bilang modelo sa isang pangbabaeng pabango na ila-launch ko. I like your body. Maganda ang hubog ng katawan mo. Let me use that as the model. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko kailangan ng mukha mo. Yung katawan mo lang talaga. Yon ang kailangan ko. Siyempre, hindi kita babayaran dito. Ano? Papayag ka ba? Dahan-dahan nang tinanggal ni Belinda ang pagkakayapos niya sa sariling dibdib at nakaramdam ng kaunting pagkapahiya. Iba kasi talaga ang nasa isip niya na sabihin na binata na kinailangan nito ang katawan niya. Iba naman pala ang tinutukoy nito. Sure sir, willing naman po ako. Basta, wag lang po akong makulong. Yun naman po ang importante, sagot ni Belinda. Okay, pumunta ka bukas sa studio na to. At may kinuha ang binata na calling card sa bulsa ng polo nito na agad namang tinanggap ni Belinda. Huwag mong subukan na hindi sumipot bukas. Huwag mong kalilimutan na alam ko kung saan ang bahay niyo. Kapag hindi ka sumipot, sa kulungan ang bagsak mo. Peking manghuhula. At dinaanan na lang siya ng lalaki kung saan ay naiwan na lang siya na mag-isa sa may parking area. Halos nagpasalamat siya sa lahat ng santo dahil hindi siya makukulong nang wala sa oras. Sa ospital pa lang ay kating-kating na agad si Belinda na ikwento sa kapatid ang nangyari sa kumpanya na binatang si Jairus. Pero ayaw naman niyang sirain ang moment nila sa pagbisita nila sa inang may sakit. Dahil doon, pagka-uwi pa lang nila sa bahay, doon pa lang niya naikwento sa kapatid ang pagkahuli sa kanya kanina ng binata at naging usapan nilang bilang magiging kapalit na lang sa panloloko nila rito. Kaya kinabukasan, umagang-umaga pa lang ay binulabog na naman siya ng kapatid. Bitbit nito sa kamay ang mga damit na ipinasukat ito agad sa kanya. Masyado naman yatang revealing to mga damit na to, Ate Sandra. Reklamo niya sa kapatid habang tinitignan niya ang sarili sa harapan ng salamin. Parang baby bra o sports bra type lang ang pinapasuot ng kapatid sa kanya sa top na papatungan na lang daw ng leather jacket. Kung ito pa ang kuya niya, siguradong masasapok siya nito sa sobrang laswa ng suot niyang damit. Pero dahil isa na itong binabae, hindi na ito masyadong conservative. Ano ka ba? Tama lang yan. Parang litaw na litaw yung hubog ng bewang mo, tsaka yung abs mo. Hindi ba dahil sa katawan na yan kaya hindi ka niya ipapakulong? O kaya dapat yan agad ang ilabas mo? Dapat magpasalamat ka sa kakaseksihan ng meron ka. Dahil kung hindi, makahumihimas ka na ngayon ng malamig na rehas. Inismalan na lang niya ang kapatid. Kung magsalita naman kasi ito ay parang siya lang ang taghilid sa kanilang dalawa. Gusto niya sanang ipaalala na pareho silang makukulong at hindi lang siya. Pero dahil abala na masyado ang kapatid niya na ayusan ang mukha niya, hindi na lang din siya umimik pa. Bakit pa kailangan mo pa akong make-upan? Sinabi ko naman sa'yo, hindi makikita sa kamera ang mukha ko. Ano ka ba? Hindi ka talagang nag-iisip sis no? Paano pala kung magandahan din sa'yo yung lalaking gwapo na yun? Hitting 3 birds kasi in 1 stone yun. Ha? 2 birds lang talaga yun. Pagtatama niya sa sinabi ng kapatid. Huminto muna ang kapatid sa pag-a-apply nito ng makeup sa kanya bago nagsalita. 3 birds kasi talaga. Una, paano kung magandahan sa'yo yung binata? Di instant mayamang maliligaw na agad. Tapos, paano kung maisipan ng direktor na isama sa photoshoot yung mukha mo? Di instant sikat ka na rin. At hindi lang katawan mo ang kukunan ng litrato. Ay di magiging modelo ka na. Maraming kukuha sa'yo ng mga brands. Ako yung magiging manager mo sis. Masyado ka naman yatang advance kung mag-isip. Ganun talaga. Halos iyakap ni Belinda sa sarili niya ang suot niyang leather jacket nang makapasok na siya sa studio na tinutukoy ng binata. Maliit na kondo pala yun na ginawang studio, pero in fairness, full air condition yun kaya nanlamig agad ang pakiramdam ng dalaga. Inakala rin niya na may iba pang tao sa studio na yun, pero silang dalawa lang pala ni Jairus ang nandoon. Tayo lang ba? Nasaan ang mga assistant mo? This is just a trial.
Linggo rin, kaya hindi sila available. No worries, ako lang din naman talaga ang kumukuha ng litrato ng mga products ko. At katulad ng sinabi ko, trial lang to. Susubukan lang kita para makamura ako at ang sa ganoon ay hindi na kailangang kumuha ng sikat na modelo. Lalo na ngayon na mababa ang sales ko. Katawan mo lang din naman ang kailangan ko. Now, tanggalin mo na yung jacket mo na makapagsimula na tayo. Kailangan litaw yung hubog ng katawan mo. Sinabi ng binata ang mga kataga na iyon nang hindi man lang siya binabatuhan ng tingin dahil nga abala ito sa pagche-check ng hawak na kamera. Sumunod na lang din si Belinda sa inutos ito. Tinanggal niya na ang jacket niya hanggang sa lumapit na nga ang binata sa tabi niya. Ilang dangkal lang ang layo ng mga mukha nila nang mapansin ng dalaga na napatitig sa kanya ang binata. Siguro ay nanibago ito sa ayos sa mukha niya na makeup. Rinig din ni Belinda mula sa pwesto niya ang mahinang tunog na ginawa ng paglunok nito. Hindi ka na sana nag-abala pa na mag-makeup. Di naman yan makukunan sa litrato. Biglang nagsungit ang boses ito. Kung alam mo lang, ayoko rin. Pero si Ate Sandra kasi, pinilit lang ako. Nakita ni Belinda na kumuha na parang spray bottle ang binata. Babasain ko ng tubig yung tiyan mo, okay? Hawakan mo lang tong pabango, malapit dyan sa tiyan mo. Okay, noted. Sumunod na lang ulit si Belinda. Napapapikit siya sa amoy ng panlalaking pabango ng binata. Lalo rin itong naging gwapo sa paningin niya. Pero pinigilan niya ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Mag-spray na ako ng tubig. Sige. Hindi alam ni Belinda kung bakit medyo nauutal siya. Pero bago pa man niya malaman ng kasagutan, di niya na napigilan na medyo mapaungo ng kaunti dahil sa nanonoot na lamig sa tiyan na tumama na nga roon ang tubig. Napatingin na naman sa kanya ang binata. Sa hindi na naman maipaliwanag na dahilan, napalitan ng lamig ng init ang paligid niya. Para bang pinagpapawisan na lang bigla si Belinda. Sorry. Malamig ba? Medyo. Mahinang sagot ni Belinda habang titig na titig sa mata ng binata. Sinasaway niya na ang utak niya na huwag ibaba ang tingin niya sa labi ng lalaki, pero naging pasaway ang mata niya dahil napatitig na siya sa mapulang labi ni Jairus. Why are you looking at my lips? Kahit si Jairus ay hindi rin niya maintindihan kung bakit siya nauutal. Hindi ko rin alam. Bakit biglang bumanas dito sa studio ko? Iritable na tanong ng binata. Hindi ko rin alam. Ulit na sagot ni Belinda dahil hindi naman niya talaga alam. Tapusin na nga natin to. At lumayo na nga ang binata sa kanya. Doon pa lang sila sabay na nakahinga sa isa't isa. Sa tansya ni Belinda ay nasa 10 shot lang ang kinuha ni Jairus sa kanya at pinaalis na din siya nito nang walang lingon-lingon. Halos sa bunutan naman ni Jairus ang sarili niyang buhok dahil ramdam na ramdam niya ang paninigas ng kanyang sandat. Sa buong photoshoot nila sa dalaga, talagang tiniis niyang mabuti at pinigilan ang sarili para hindi siya makagawa ng isang bagay na baka dala lang ng init kaya baka niya magawa. Lalo na at hindi pa naman niya ganoon kakilala ang dalaga. Si Belinda naman ay mag-iisang linggo nang hindi mawala-wala sa isip ang naging tensyon sa pagitan nilang dalawa ng binatang si Jairus. Tuwing gabi ay naiisip niya pa rin ang paraan ng mga mata nito kung paano siya titigan. Ang labi nito, pati na rin ang sexing paraan nito ng paglunok. Gabi na noon at naghahanda na siyang matulog nang makatanggap siya ng tawag sa hindi kilalang numero. Hello? Sino to? This is Jairus. Mabilis pa sa isang kisap mata na napabangon si Belinda sa kanyang pagkakahiga. Bumilis naman ang tibok ng puso niya sa abnormal na paraan. Bakit ka napatawag? At paano mo nalaman ang number ko? I got your number kay Tita Divine.
Bakit ka napatawag? Pwede ba tayo magkita ngayon? Ngayon? Bakit? Let's celebrate. Nagustuhan ng marketing ko ang nakuhang picture ko sa'yo noong nakaraan para sa launching noong bagong pabango. And gusto ko ulit na ikaw ang kukunin ko bilang modelo. Don't worry, may bayad ka na ngayon. Hindi alam ni Belinda kung saan siya mas may excite. Sa trabaho ba o sa magiging pagkikita nilang dalawa ni Jairus na buong akala niya ay hindi niya na makikita pang muli. So, what? Payag ka ba na mag-celebrate tayo? Sige, saan ba? Dito sa studio ulit. Nagluluto lang ako ng dinner, pero ititigil ko muna para masundo kita dyan sa inyo. Uwi ka ng binata. Napangiti ng lihim si Belinda dahil sa lambing ng boses ng binata. Kahit hindi na, ako na lang ang pupunta dyan para madiretso mo na yung pagluluto mo. Sagot ng dalaga. You sure? Oo. Hindi usually ginagawa ni Belinda ang pag-aayos ng sarili niya, pero ng gabing yun, nagsuot talaga siya ng magandang damit. Pagdating niya sa studio, kumakabog na naman ang puso niya, lalo na magtama na naman ang kanilang mga mata ni Jairus. Nandoon na naman ang panlalaking pabango nito at tila bumalik na naman ang naiwanan na tensyon sa pagitan nila noong unang beses nilang pareho sa studio na yun. Ipinaghila siya ng binata ng bangko sa harapan ng maliit na lamesa nito. Nagkalapit na naman ang espasyo nila sa isa't isa. Akala ni Belinda pagkahila ng bangko sa kanya ni Jairus ay aalis sa ito, pero nagkamali siya. Nagtitigan pa silang dalawa habang nakayuko ng kaunti ang mukha ng binata sa mukha niya. I thought hindi na kita makikita pa. Paos na saad ng binata. Hindi naintindihan ni Belinda kung ano ang ipinapahiwatig ng binata. Kaya naman nagsalita na rin siya. Anong ibig mo sabihin? Na gusto mo rin akong makita? Then? You mean, gusto mo rin akong makita? No need to answer that. Ako na ang sasagot. Hindi ka na nawala sa isip ko simula ng araw na iyon, Belinda. Lagi kang gumugulo sa isip ko. Ako rin. Pareho tayo ng nararamdaman, Jairus. Parehong bumigat ang mga paghinga nila hanggang sa nahigit na lang bigla ni Belinda ang sarili niyang hininga nang sunggaban na siya ng halik ni Jairus. Noong una ay nagulat siya pero agad niyang sinagot ang halik ng binata. Parehong mapusok na halik at parehong uhaw. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman niya ang dahan-dahang pagbaba ng kamay ni Jairus sa likod niya. Pakiramdam ni Belinda ay nagtayuan ang mga balahibo niya dahil doon. Pumasok ang mainit na palad ni Jairus sa suot niyang damit at walang kahirap-hirap na natanggal ng binata ang pagkakalak ng bra niya. Pinatayo siya nito kaya magkapantay na sila habang naghahalikan. Dahil wala pa namang nakahain na pagkain sa may lamesa, doon siya pinahiga ng binata na sinunod naman niya agad. Bumaba na ang labi ni Jairus. Sa baba niya patungo sa kanyang leg, napakagat siya sa kanyang ibabang labi. At sa isang iglap, hindi na lang ang bra niya ang natanggal, kung hindi pati na rin ang suot niyang damit. Bumaba ang labi ni Jairus sa malusog niyang dibdib. Kusang napalikat ang likod ni Belinda nang wala ano-ano, ipinasok ni Jairus ang munting butil noon sa mainit na bunganga. Muling napangol sa Belinda. On my name, Belinda. Huwag mong pigilan. Gusto kong marinig ang pangalan ko sa labi mo. Kasabay noon ay ang munting pagkagat ni Jairus sa matigas niyang butil. Jairus! You want this? At sinipa ni Jairus ang butil na yon na tila uhaw na sanggol para mawawala na sa sarili ang dalaga. Please, ang kanina ko.
Tila naghudyat yun sa binata na mabilis bumitaw sa dalaga. Nagmamadali ba ni Jairus ang suot na short at damit, at ganun din ang ginawa ni Belinda. Nanlaki ang mga mata ni Belinda na makita niya ang tayong-tayo na espada ni Jairus. Ang laki nun, pumipintig-pintig pa yun, maugat at mataba, nakakapangluwa ng mata. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong kalaking kargada na kung titignan ay para bang may lahi ito. Hindi napansin ng dalaga na napatitig na pala siya roon ng matagal. Natanggal lang ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mahinang pagtawa ni Jairus. You like the view, huh? Tila nanunugso pa, natura ng binata sa kanya. Napakagat ng labi si Belinda, nakaramdam siya ng kahihiyan. Dahil nahuli siya nito na nakatitig doon, pero lamang ang init na nararamdaman niya, kaya sumagot siya kay Jairus. I will like it more kung ipasok mo na yun sa akin. Lumitaw ang pag-asa sa mga mata ng binata dahil sa sinabi niya. I will. Your wish is my command. Napapikit na lang si Belinda nang maramdaman niya na tinutok na ni Jairus ang mahabang espada nito sa kanan niya. Dahil halos pantay lang ng lamesa na hinihigaan ni Belinda sa taas ng bewang ni Jairus. Kaya walang kahirap-hirap sa binata ang ginagawa nito. Hindi nagtagal ay unti-unti nang dumula sa loob niya ang mahaba at matabang espada na nagpatirik sa mga mata ng dalaga. Napangul siya ng malakas, kasabay ng masarap na din ni Jairus. Nagpadagdag yon sa init na nararamdaman ni Belinda, kaya isang mahabang ul ang kanyang pinakawalan. Nagsimula sa mabagal ang pag-urong-sulong na binata, hanggang sa magsimula na yung bumilis. Tila makakapusan ng hininga si Belinda dahil sa sarap ng kanyang nararamdaman. Kitang-kita niya rin kung paano pagpawisan ang buong katawan niya at ang mga butil-butil na pawis sa noo naman ni Jairus. Puro lang ang maririnig sa kabuuan ng basement. Hindi sila tumigil hanggat hindi sila nakakapusan ng hininga at napapagod. Narating nila ang rurok ng kaligayahan ng ilang beses. Simula ng gabing yon, naging mas madalas na ang pagkikita ng dalawa. Bukod kasi sa naging magko-work sila, lagi rin siyang iniimbita ni Jairus na lumabas. Hanggang sa hindi akalain ni Belinda na ilang buwan na pala silang nagiging exclusively dating ng binata. Minsan sumasama na rin ito sa ospital sa tuwing bibisita siya sa ina, kung saan ay hindi niya alam na personal na palang tinanong ni Jairus ang nanay niya kung pwede daw ba siyang maging girlfriend nito. Napatakip pa ng dalawang kamay ni Belinda sa kanyang bibig dahil kasabwat pa pala ni Jairus ang ibang staff ng ospital para sa magiging proposal nito. Will you be my girlfriend, Belinda Santa Maria? Yes, Jairus. Nagpalakpakan ang mga staff ng ospital hanggang sa magsalo sila sa isang mabilis na halik. Buong akala talaga ni Belinda ay hindi rin magtatagal ang relasyon nilang dalawa ni Jairus dahil madalas silang pinagtatalunan ang pagiging busy nito sa trabaho, kung saan ay hindi niya akalain na ipaparamdam sa kanya na binata na siya na ang pinakaunang priority nito sa buhay. Hanggang sa ang buwan na relasyon ay umabot na ng taon. Happy 4th anniversary, love. Malambing na tono na wika sa kanya ni Jairus, kasabay ng paglabag nito sa isang bouquet ng bulaklak sa harapan niya, pati na rin ang paghalik nito. Happy anniversary din, love. Tatayo sana siya para yakapin ang kasintahan, pero biglang namatay ang ilaw. Total blackout talaga, kaya wala siyang nakita. Love? Jairus? Nasaan ka? Magpapanik na sana siya, pero sa muling pagsindi ng ilaw, doon na lumitaw ang gulat sa ekspresyon niya. Ramdam na rin niya ang panunubig ng mata niya sa hindi niya akalaing bubungad sa kanya.
Nakaluhod sa harapan niya si Jairus habang may hawak itong maliit na box ng singsing na nakaharap sa kanya. Sa paligid ay nandoon ang inay niya na gumaling na sa dialysis. Ang ate Sandra niya, pati na rin ang supported na tiyahin ni Jairus na si Tita Divine. Katulad niya, malalapad din ang mga ngiti ng mga ito habang may umuusting luha sa mga mata. Belinda Santa Maria, hindi ko na kayang isipin pa ang bukas ko na hindi ikaw ang kasama. That's why I'm asking you right now. Willing ka bang isama ako sa buhay mo, panghabang buhay? Dahil kung ako ang tatanungin, willing na willing ako at ihaharap kita sa altar at sa Panginoon. Just say yes. Pinahid muna ni Belinda ang kumawalang luha sa kanyang mga mata bago siya sunod-sunod na tumango. Yes, love. Yes, pakakasalan kita. Magkasama tayo habang buhay. Kasabay ng pagsuot ni Jairus ang singsing sa kanyang kamay, nagpalakpakan din ang pamilya nila na lumapit na rin sa kanilang dalawa at nakiyakap. Pinaghandaan nila ang kanilang kasal at sabay na nagplano sa pagbuo ng kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Hello mga kakulay! Thank you all so much for listening. Thank you to our writer, Miss Pen. Thank you to our narrator, Miss Chriselle. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kaayong salamat. See you sa next story.